We will continue our studies sa atin pong sa most beloved Psalm, ang Psalm 23. Please open your Bibles with me. Psalm 23. Hayaan niyo pong basahin ko sa English. It says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Ang focus ng ating pag-aaral this morning would be verse 4, kung saan sinabi doon, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Tayo po ay manalangin at tumingi ng gabay sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, muli kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon na binuksan niyo po sa amin upang marinig namin ang inyong mga salita. Kinikilala po namin na kami ay mga mahihina, mga taong full of inadequacies, full of even remaining sins, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming hangarin na marinig ang inyong mga tinig. Alam namin, O Diyos, na maaring makasagabal sa aming atensyon ang aming physical na limitation, ang mga bagay, Panginoon, na iniisip namin na may kinalaman sa mga nakaraang trabaho namin o sa mga hinaharap pa na aming gagawin. Tulungan niyo po kami na tunay naming maintindihan ang inyong salita ng may sigla, Panginoon, ng may kagalakan sa aming puso, knowing, O Diyos, that you will going to speak sa amin. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na ang aming mga maririnig ay basta lamang lumagpas sa aming mga tenga. Bagkus, O Lord, in your grace, it would sink in our minds and hearts and would be applied, Panginoon, sa aming buhay. O Lord, we are thankful for such a blessing na pinagkakalob niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong salita sa kanya pong mga kahinaan, sa kanyang mga limitations, physically, mentally, ay patuloy niyo po siyang gabayan na hindi kami matungo sa kamalian. Pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ng isang manunulat, "The journey toward the heavenly promised land is fraught with dangers and perils, and we need a shepherd to help us arrive there safely." So ang ating paglalakbay dito sa mundong ito patungo sa lugar kung saan makakapiling natin ang ating Panginoong Yesus, this journey ay maraming panganib, merong mga hardships, merong mga sufferings, mananampalataya man o hindi mananampalataya ay maaaring maka-encounter ng iba't ibang difficulties in life, katulad ng pagkakaroon ng sakit, aksidente, mga pagkawala ng pagkakakitaan, kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, etc. At lalo na ang kamatayan ay hindi natin may iwasan dahil ang bayad ng kasalanan ay kamatayan at kasama dito ang physical na kamatayan. Yan ang realidad sa buhay na ito. There are sufferings we will encounter. There are hardships that we will face. Alam nyo, itong topic ng sufferings ay iniiwasan ng marami o hindi kaya ay gumagawa ng ibang pananaw ang iba patungkol dito. Merong mga unbelievers adopt yung view ng suffering na tinatawag na docetic view of suffering, which sobrang insane dahil dinideny nila yung realidad ng pain. Para sa kanila, yung suffering ay illusion lamang,
at hindi ito totoo. Ang iba naman, hold the view na tinatawag na hedonistic view of suffering. Ito yung pananaw na trying to reduce pain sa pamamagitan ng pag-acquire ng more pleasure. Sinasantabi nila yung sufferings, nire-reduce nila yung pain na kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng pagbibisyo, sa gluttony and other sinful behaviors para maibsan at makalimutan nila yung sufferings na kanilang dinaranas. Meron din namang tinatawag na stoic view of suffering, and this view says na dahil wala tayong control sa nangyayari sa atin externally, hindi may iwasan yung sufferings na madadama natin, ang importante, internally, sa loob-loob natin, huwag tayo magpa-apekto. They say like, gawin natin ang lahat ng ating makakaya sa ating isip para hindi tayo madala sa suffering na ating nararanasan. At ang effect ng pananaw na ito, kung merong nangyari na hindi maganda sa iba o sa mahal mo sa buhay, sa iyo mismo, hindi ka dapat malungkot. No? As if wala kang pakiramdam. Stoic. Kung yung suffering nangyari sa iba, hindi ka dapat umiyak. Hindi ka dapat makaramdam ng lungkot. But that's not what the Bible teaches, because it's okay to grieve and mourn. Kung nakita mong dumanas ng paghihirap ang iba at kamatayan ng mga kilala natin, ang ating Panginoon mismo ay nalungkot at umiyak nung namatay ang kanyang kaibigan. It's not sinful to admit na meron tayong pain na nararanasan. Dahil sufferings are real, suffering is inevitable and painful. At kung tumagal ang buhay natin sa mundong ito bilang believers, ay maaaring makaranas tayo ng iba't ibang sufferings, dangers, and perils. And we need someone to help us and protect us. We need someone who will encourage us kung sobrang bigat na ang ating pinagdadaanan. But ang magandang balita for you and me, bilang mga tupa ng Diyos, the Lord our Shepherd will help us, will encourage us hanggang maabot natin ang kaluwalhatian. He will protect us. Sasamahan niya tayo sa ating journey toward heaven. And that's we can see sa ating text. Our divine shepherd provides protection for his sheep. And there are great benefits for us habang pinoprotektahan tayo ng ating pastol sa gitna man ng hindi magandang sitwasyon natin. And what are the blessings ang maaari nating makamtan habang ang ating mabuting pastol ay inaakay tayo at iniingatan tayo sa journey of faith o sa journey natin bilang believers? There are three. First, His protection, it leads to spiritual growth. Secondly, it results to courage. And lastly, it involves companionship. So first of all, it leads to spiritual growth. Ang protection niya ay tutungo sa ating spiritual na kalaguan. Sinabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death. Now notice the connection of verse 3 to 4a, kung saan nakita natin in verse 3 na ang Diyos bilang pastol ay ginagabayan ang kanyang mga tupa patungo sa katuwiran, the path of righteousness, sa daan ng pagsunod o pag-alakad sa kalooban ng Diyos. To walk in righteousness, to walk in conformity to Christ. At in verse 4, makikita natin yung movement, kumbaga yung paggagabay ng Diyos sa atin sa tamang daan. It involves the valley of the shadow of death. You see the movement na pinapakita sa atin dito. Yung landas ng katuwiran kung saan tayo nililid ng ating mabuting pastol, it includes valley of the shadow of death. At sa ating paglakad dito, as our shepherd protects us, nagkakaroon ito ng benepisyo sa atin
spiritually speaking, dahil ito din ay daan patungo sa paths of righteousness. David is saying as he walks through the valley of the shadow of death, it leads him and promote in him spiritual growth. In verse 4a, David shows to us yung realidad na dadaan ang bawat tupa ng Diyos. That is sa valley of the shadow of death. Nakita natin ng mga nakaraang pag-aaral kung paano ang ating mabuting pastol, di ba, nagpo-provide sa atin ng ating pangangailangan. He gives nourishment, rest, restoration, guidance. All those blessings are true for us and beautiful blessings we experience in life. Hindi naman parate puro mabibigat na suliranin ang nararanasan natin as believers sa buhay na ito. Meron ding kasiyahan, meron ding kagalakan ng ating kaluluwa, may kapayapaan, marahil merong mahabang panahon sa buhay nyo na hindi kayo nakaranas ng matinding problema. Wala kayong problema sa trabaho, sa family, sa church. Yung spiritual life mo, hindi naman stagnant, bagkos patuloy na lumalakas sa tulong ng Diyos at merong spiritual na kalaguan. But pagdating sa verse 4 ay tinuro tayo ni David sa isang realidad na tayo bilang mga tupa ay dadaan sa valley of the shadow of death. And my point is, hindi parating okay ang paglakad natin sa mundong ito. Hindi laging sunshine as it were. And pleasant ang situation natin. There's also valley of the shadow of death in our journey. Now, ano ba itong tinutukoy ni David na valley of the shadow of death? Yung salita pong valley ay literally tumutukoy sa steep valley of narrow gorge. Isang lambak na may makitid na daan dahil napapagitnaan ito ng dalawang mataas na bundok. At minsan dito sa napapadaan ang pastol at ang kanyang mga tupa sa kanilang paglalakbay. Now dahil napapagitnaan siya ng matataas na bundok, hindi ito madalas nasisikatan ng liwanag. Siguro kung tamaan man ng liwanag ay dahil tirik yung araw o tanghaling tapat, kaya't madilim sa valley na ito because the sun would be obstructed from shining into the valley, creating darkness or a shadow. Dahil ganito ang sitwasyon sa valley na ito, na madilim at masikip, sa panahon nila, nagiging pugad ito ng mga bandits, ng mga magnanakaw, at dito nila ginagawa ang kanilang pang-ambush. At sa valley din na ito, naglulungga yung mga wild animals. Kaya such shadow or darkness in the valley ay madalas nagiging lugar ng kamatayan para sa mga naliligaw ng tupa kung mapunta sila doon na nag-iisa. Sabi ng isang manunulat, in David's day, the terrors of wild animals and bloodthirsty foes were present in the physical valley so that the reality of death crouched at the door for any traveler. So sa valley ay merong panganib, ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, kung nandun ka, nakakatakot, at ang matindi dito ay malapit ka sa kamatayan. Kumbaga nasa pintuan ka na ng kamatayan. At yung shadow of death naman, literally, deep darkness. And in the Bible, ito ay ginagamit to convey difficulty, dangerous situation, at mga life-threatening situation na tutungo sa kamatayan. For example, in Psalm 44:19, sinabi doon, "Yet you have broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death." Yung jackals ay mga mababangis na hayop at sinasabi ng psalmist na ito na nalagay kami sa panganib ng sitwasyon, mapanganib na sitwasyon at nasasakluban na kami ng anino ng kamatayan. In Jeremiah 2:6, where it also used, they did not say, "Where is the Lord who brought us
up from the land of Egypt, who led us in the wilderness, in the land of deserts and pits, in the land of droughts and deep darkness, in a land that none passes through, where no man dwells. So sinasabi lang dito na napunta sila sa disyerto na mahirap ang kalagayan. Walang tubig at makakain, kaya walang masyadong dumadaan doon dahil mapanganib. Diba? Wala pa naman sigurong nagtayo ng bahay sa disyerto. You may encounter there wild animals like poisonous snakes at mga pits. In short, pag nandun ka sa sitwasyon na yon, mahirap, mapanganib, at ang kamatayan ay nasa iyong harapan kung malagay ka sa gantong sitwasyon. So itong valley of the shadow of death ay perfect metaphor o simbolo na tumutukoy sa paghihirap, panganib, at even ang kamatayan. Nakakaharapin natin bilang mga tupa ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay na ito hanggang maabot natin ang kaluwalhatian ng langit. And what are those difficulties and danger in life? Marahil meron kayong masasabi ngayon at pinagdadaanan nyo, it could be pagkakaroon ng malubhang sakit, mga paghihirap sa buhay, dala ng broken relationships, family problem, pagkawala ng source of income, you name it. At marami pang iba. Deep shadows also can be spiritual. May mga panlalamig ka sa iyong devotion sa Diyos dahil sa iyong kasalanan, or the devil assaults you and the world persecutes you. Those are deep shadows of life. And you see, brethren, hindi tayo immune or exempted sa matitinding pagsubok at paghihirap dito sa mundo. Sinabi na yan ng ating Panginoong Yesus, in this world you will have trouble. In fact, sinabi ni Pedro, hindi na dapat tayo ma-surprise kung sa buhay na ito maranasan natin ang fiery trial. Paul said in Acts 14:22, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. May mga matitinding paghihirap, panganib ang ating mararanasan sa buhay na ito dahil namumuhay tayo in a dangerous world. In a sin-cursed world. Diba? Parang yung inawit natin kanina, it seems wrong. We will walk through the valley of the shadow of death. Ngunit ang magandang balita para sa atin na tupa ng Diyos, ang ating mabuting pastol ay proprotectionan tayo. And in faith, tinitingnan natin ang darkness and difficulties ng ating buhay na nagmula sa guiding and gracious hand of our shepherd. We see our valley of deep darkness as path of righteousness that leads us to be more and more like our Lord in righteousness and holiness. Diba? Ilan sa atin dito ang magpapatotoo na dahil pinadaan tayo ng Diyos sa matitinding pagsubok and difficulty sa buhay, mas tumibay ang ating pananampalataya. Mas lumago tayo spiritually. Mas lumakas ang ating pagdedepende sa Diyos kesa sa ating sarili, kesa sa time of prosperity. For believers, the valley of darkness can be a place where we grow in greater dependence upon God and spiritual growth. Kaya sa pagharap natin sa madilim na yugto ng ating buhay, huwag tayong mag-response. Katulad ng mga unbelievers, na sasabihin nila, kinakarma na naman ata ako. O kaya naman, in anger, kino-question nila ang Diyos at puro pagrereklamo ang maririnig mo sa kanilang bibig. Brethren, in our deep darkness, we should less and less say to God, why this is happening to me? Why am I suffering? Rather, in prayer we say, oh God, how can I grow
in these trials and difficulties to be more like my Savior and glorify His name. We can't eat all joy when we meet trials of various kinds, as James said. Nagagalak tayo hindi dahil na-enjoy natin ang suffering. No, we rejoice because dahil ang pagsusubok na ating nararanasan ay merong kabuluhan. Merong magandang ipoproduce. And what is that? For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. In other words, it produces spiritual maturity. It produces Christ-likeness and sweet fellowship with Christ. And as one Puritan puts it, and I paraphrase it, there's there in the deep darkness, we sing the loudest praise. I will fear no evil, for you are with me. Meron tayong kagalakan at confidence sa pagsuong natin sa valley of the shadow of death. For we know even the valley of shadow of death I ordained by God, and He works in all of our valleys and deep darkness for our good. And that good is to be confirmed into the image of Jesus Christ. I think we could all agree that in times of difficulties and trials and hardship, we grow the most. We need those valleys. We need those valleys, brethren. We need those deep darkness that God allowed us to pass through for our spiritual growth. Even in our spiritual darkness, kung saan nanghihina tayo spiritually, we're overwhelmed by the remains of our sins and the world and Satan. As it were, Satan is like a bandit shooting arrows at us. The Lord is protecting us and guarding us para hindi tayo magdaos-dos sa kasalanan, and by the help of the Spirit working in us, nakikita natin that apart from Christ, we can do nothing, and we need His grace every day. We cry out with Paul, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord." Sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating puso at sa pamamagitan ng kanyang salita in our spiritual darkness, napapaalalahanan tayo na hindi natin kaya sa ating sarili mapaglabanan ang labi ng kasalanan, and we cling tightly to Christ who can help us overcome our remaining sins, our weaknesses, and the lies of Satan. And so we ask the help of the Spirit to mortify the deeds of the flesh, at ginagawa natin ang responsibility natin by His help to put the deeds of the flesh. But then, katulad ng aking sinabi, itong valley of the shadow of death ay tumutukoy din sa kamatayan, our physical death. The valley's deep darkness is a metaphor for death's encroachment on life. Ayaw man nating isipin, but ang realidad, araw-araw humaharap tayo sa kamatayan. Habang nagkakaedad ka, nadadagdagan ang taon sa buhay mo. At kalakip niyan, yung katotohanan na palapit na din ang ating kamatayan. Hindi ka umaatras, kundi lumalapit ka sa kamatayan sa paglipas ng panahon. Sa iba, yung shadow of death ay immediate. Katulad ng napapanood natin sa balita, di ba? Nakatayo lang sa kanto, bilang mabilis na sasakyan bumunggo sa kanya at namatay. O kaya naman, yung kakilala ko, naglalaro ng badminton, di ba? Biglang tumumba, yun pala cardiac arrest. Sa iba naman, hindi immediate. Yung kanina, naalala ko lang, 47 years old, di ba? Parang isipin natin, ang lakas-lakas niya, pumupunta ba siya sa bundok, walking. Pero namatay, kinuha din ng Panginoon.
Sa iba naman, hindi immediate yung kamatayan. Marahil nabuhay pa sila ng 70 or 80, pero ang dulo pa din, ang kanilang buhay ay kamatayan. Pero ano sinasabi ng salita ng Diyos ang sa buhay ng tao? Di ba? Ito ay parang hamog. Nariyan at mabilis mawala. Ang buhay parang isang damo sa parang natutubo sa umaga at bago lumubog ang araw ay mamamatay. Ganyan ang buhay natin dito sa mundo. Walang garantiya na mabubuhay pa tayo sa susunod na araw. Napaka bilis ng panahon. Ba yung memories in FB, pinapaalalahanan ka kung gaano ka nakatanda. 20 years ago, 15 years ago, it feels like yesterday. I was listening to preaching of John MacArthur and Al Martin, 1980s preaching nila, bibilis magsalita. But look at them now. It feels like yesterday. Ganyan ang buhay sa mundo. Kaya naman marahil naranasan nyo yung mapunta talaga sa kalagayan ng real danger. Talagang nasa bingit ka na ng kamatayan, mga near-death experience. And I've been through that. Remember nung nagmumotor ako, nakahinto lang ako and the truck hit me. May mga ganyang near-death experience tayo, pero hindi kalooban ng Diyos na namatay ka, kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Pero hindi mo alam yung takdang panahon kung kailan kababawian ng buhay. Kaya there's a sense that every day, nasa bingit tayo ng kamatayan, araw-araw. Death is a valley of darkness that we will go through. But the good news, brethren, kasama mo si Jesus. Sa pagdaan mo sa kamatayan. In fact, ang kamatayan para sa mga believers ay pintuan lamang para sa paraiso to be with Christ forever. Death is a glorious transition into paradise. As Spurgeon said, we go through the dark tunnel of death and emerge into the light of immortality. We do not die, we do but sleep to wake in glory. Death is not the house, but the porch, not the goal, but the passage to it. Ang salita ng Diyos offers us an encouragement habang papalapit tayo sa ating kamatayan. What's that? What is that? Ano yung encouragement sa atin? We are not alone in our death. Jesus is with you in your death. Yan ang ating pag-asa so that we will not be afraid. Sabi nga ni Spurgeon, again, sabi niya, today, you will be with me in paradise is the whisper of Christ to every dying saints. Ang iyong mabuting pastol ay sasamahan ka at ipoprotect ka sa maaring discouragement na mararanasan mo habang papalapit ng papalapit ang iyong kamatayan. Sasamahan ka ng iyong mabuting pastol na makatawid ka sa shadow of death until you reach the paradise to be with Christ forever. Ang papalapit na kamatayan ng isang mananampalataya, his or her deathbed, ay maaari pa din maging lugar ng spiritual growth. At kung saan malakas napapahayag ang ating pag-asa kay Kristo Jesus. I remember yung story ni Samuel Rutherford, one of the Puritans, kung saan siya ay nakaratay na lamang sa kanyang higaan at naghihintay ng kanyang kamatayan. And sa dulo ng kanyang buhay, it was recorded na bago siya mamatay, lagi niyang binabanggit
Glory, glory dwelleth in Emmanuel's land. At ito ang nag-udyo kay Ann Ross Cassin na isulat ang one of the famous hymn entitled The Sands of Time Are Sinking. Glory, glory in Emmanuel's land. A hymn is a marvelous testimony of treasuring Christ habang papalapit ang kamatayan. At yan ang namala sa buhay ni Rutherford sa papalapit niyang kamatayan. Ang kanyang matibay na pagtitiwala at pag-asa kay Jesus sa bingit ng kamatayan. Pero kung hindi ka mananampalataya, marapat lamang matakot pa sa kamatayan. For it is appointed for a man to die once, and after this, judgment. Haharap ka kay Jesus, hindi bilang iyong mabuting pastol, kundi isang matuwid na hukom na papataw ng kaparusahan sa iyong mga kasalanan. Ang iyong kamatayan ay isang pintuan na magdadala sa iyo sa walang hanggang parusa ng Diyos sa impyerno. In fact, yung sufferings na nadaranas mo sa buhay na ito is just a foretaste of what you will experience eternally in hell. Ngunit ngayon ay binibigyan ka pa din ng Diyos ng pagkakataon manampalataya kay Jesus at magsisi sa iyong kasalanan upang hindi ka mapahamak magpasawalang hanggan. Hindi mo pa nakikita, my friends? God is giving you in this life a countless opportunities to believe in Christ and be saved. He's so kind to you na inaalaw ka pa niya na gumising at hindi binabawi ang iyong buhay para marinig mo ang magandang balitang pagliligtas ni Jesus, na kung magtiwala ka sa Kanya, mapapatawad ka sa iyong lahat ng kasalanan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at mararanasan mo ang pagpapastol ni Jesus at sasamahan ka niyang makatawid sa kamatayan hanggang marating mo ang kaluwalhatian ng langit to be with Christ forever. But my friends, ang offer na yan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito ay limitado lamang. Dahil hindi mo alam kung kailan ang iyong kamatayan. You have strength now and you will die. You have resources now and you will die. You have beauty, you will die. I just stating the fact. I'm not trying to scare you. People die every day. And you don't know when it's your turn. At sa iyong kamatayan at sa pagharap sa Diyos, it's too late para magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Jesus. But now is the day of salvation. Now is the time to surrender your life to Christ and forsake sins para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that leads us sa ating next setting. It results to courage. Ang proteksyon na pinagkakaloob sa atin ng ating pastol as we pass through the valley of the shadow of death. It results courage for the sheep. It says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sinasabi ni David, kaya niyang harapin ang anumang bagay nang walang takot kung ang aking pastol ay kasama ko. In Psalm 27 verse 1, David declares, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Now, hindi ibig sabihin nito na hindi natatakot si David sa evil dahil evil won't hurt him or afflictions ay hindi darating sa kanya. No. In fact, may pagkakataon sa buhay ni David na natakot din siya sa kamatayan. Natakot siya sa gagawin siya
Nagagawan siya ng masama ng kanyang mga kaaway. In Psalm 56 verse 1, sinabi niya, "My enemies trample on me all day long, for many attack me proudly. When I am afraid, I put my trust in you." Also, hindi ibig sabihin na hindi natatakot si David or "I will fear no evil." It doesn't mean na dahil sa kanyang sariling lakas ay mapagtatagumpayan niya ang kasamaan, that he has sufficiency in himself to overcome evil. Again, kahit si David, matapang itong tao. Pinatay niya si Goliath na kinakatukutan ng mga Israelites. Ba't natakot din siya? Nung nasa bingit na siya ng kamatayan, natakot din siya. Natakot siya nung papatayin siya ni Saul. Natakot siya sa kanyang buhay nung nahuli siya ng hari ng Philistine in 1 Samuel 21. Na kung babasahin nyo doon, sa takot niya, sa kanyang buhay, nagpanggap siyang baliw. He pretended to be insane. Natakot din siya sa kanyang sariling kamatayan na kanyang daranasin sa kanyang mga kaaway. So yung declaration ni David, "I will fear no evil," ay hindi ibig sabihin na matapang siyang harapin ng evil dahil sa kanyang sariling tapang, kaya niyang magtagumpay sa kasamaan at sa kamatayan. And so why he is not afraid? Why he is able to say, "I will fear no evil"? Bakit meron siyang gantong courage? The answer is, ang kanyang pastol ay protektado siya. At nakakasiguro si David na hindi siya pababayaan ng kanyang pastol at sasamahan siya sa anumang klaseng kasamaan na kanyang haharapin, even sa kanyang kamatayan. He has that courage because the Lord is with him. I remember nung meron akong kaibigan sa Quezon City, malapit dati sa tinitirahan namin. Merong isang street doon na kilala na lugar ng mga adik, ng mga sanggano. No, kung ako lang mag-isa pupunta doon, panigurado matatakot ako. Pero dahil kasama ko yung kaibigan kong siga, hindi ako yung siga pero siga yon, kampante akong pupunta doon. Nawawala yung pangamba ko na baka may manakit sa akin, biglang may humarang sa akin doon. Dahil kasama ko tong kaibigan ko na kilala sa lugar nila. Parang ganun, di ba? Ang pinaguhugutan ni David ng tapang. Dahil kasama ko ang Diyos. At kilala ko kung sino ang Diyos. Nagkaroon siya ng courage to face any evil. The picture is, sabi ng one writer, the picture is of the sheep trembling in the valley with danger on every hand. But the sheep hears the shepherd's voice and remembers the shepherd's presence and feels the shepherd's tools. And the sheep calms. Only then it is true that the sheep need not fear. And so mga kapatid, maaari tayo magkaroon ng humble, holy, godly courage sa gitna man ng kasamaan at paghihirap na kinakaharap natin as we look upon in the eyes of faith sa ating Panginoon at pastol who protects and guard us. His protection produces courage in us. The presence of the Lord who guards us promotes courage in us. Kahit na dumaan tayo sa deep darkness, yes, matatakot tayo. Maaari tayong makaramdam ng sakit. Natatakot tayo minsan sa magiging process ng ating kamatayan. But ultimately, this shadow of death will not and cannot destroy us, for we are safe in the hands of our good shepherd.
At dahil protected tayo by our good shepherd, even evil itself, daraanan natin ay kinikilos niya para sa ating ikabubuti. At mararating natin ang kaluwalhatian ng langit ng ligtas dahil proteksyonan tayo ng ating mabuting pastol. Marahil meron akong kinakausap dito ngayon. Nasa sitwasyon ka na masasabi mong valley of the shadow of death. Natatakot ka, nangangamba ka. Your response ay katulad ng mga hindi mananampalataya na kung malagay sila sa mahirap na sitwasyon at near-death experience ay natatakot sila at lugmok sa pag-aalala. Tayo na mga tupa ng Diyos, maaari na maging iba ang tugon natin sa ganitong sitwasyon unlike the unbelievers. Pwede nating harapin ang valley of the shadow of death nang may confidence at godly courage, not because of our willpower, but by trusting the Lord in His ways and leaning on His strength to protect His sheep. Godly courage comes through trusting God and His ways. That's what Psalm 37 said. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers his way, over the man who carries out evil devices. Kaya ang hamon sa atin sa iyong paglakad sa valley of the shadow of death, alalahanin mo kung sino ang Diyos. He is your Lord, your shepherd, and cast yourself on His protection. But then lastly, ang protection ng pastol sa ating kanyang mga tupa, it involves companionship. His presence will always be with us. It says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I hope, brethren, hearing those words, you praise the Lord. You are with me. That praise is one of the greatest promises in the Bible that gives comfort to God's people in the midst of their troubles and death. Sinasabi ni David, makakaya kong lumakad sa valley of the shadow of death nang hindi natatakot dahil kasama ko palagi ang aking mabuting pastol. David understood na hindi siya iiwan ni pababayaan ng kanyang shepherd in every step of his way. Even in the valley of deep darkness, God Himself ang sasama kay David. Hindi sinabi ng Diyos kay David na magpapadala na lang siya ng someone o kaya naman ng anghel para samahan si David sa kanyang paglapit sa kamatayan. No, God promised He Himself will be with David. At ganito din ang gagawin niya sa bawat tupa ng Diyos. Tayo na mga mananampalataya, Jesus is with us. He will never leave us. He will never forsake us. Iwan man tayo ng lahat, kung mabigat na yung ating pinagdadaanan, at tayo ay parang nag-iisa na lamang sa ating pinagdadaanan, our hope, our joy is that Jesus is with us to sustain us, to lead us, restore us, and protect us even in our death. Jesus goes with us. Whispering to us today, you will be with me in paradise. Hindi ka masasamahan ng pera mo o yaman mo sa paglapit sa kamatayan. Hindi ka masasamahan ng kaibigan mo at mahal mo sa buhay. If you are dying, hindi kaya ng pera na i-offer mo sa iba. Diba? Bayaran mo yung iba para siya yung umako ng kalagayan mong malapit na sa kamatayan.
But for us believers, we have a promise of God, He will be with you. At sino ba itong pastol na ito na sasama sa atin? Going back sa verse 1, He is the Lord. The Lord. The Lord who made the heavens and the earth. The Lord who is eternal and self-existent. The Lord who is faithful to His promise. The Lord who holds all things on His hands. The Lord na makapangyarihan sa lahat. Ito ang Diyos na bubuhay muli sa atin sa resurrection. This shepherd is our sovereign Lord and King who governs everything according to His will and also made Himself known as good, gentle, gracious shepherd. Ito ang pastol mo, brethren, nasasama sa iyo sa valley of the shadow of death. So my question for you, why be afraid of the future? Why being anxious of what will happen tomorrow, next month, next year? Bakit ka mangangamba? Bakit ka mababalot ng takot sa hinaharap? If this is the shepherd who will go with you in every step of your way. Oh, brethren, what a comfort to know. There's no millisecond that our good shepherd is not with us. In every danger, toils and perils and death, God is with us and we will never be alone. So in conclusion, dito nakita natin ang pinagkakaloob ng ating pastol, and that is protection even in difficult, dark times and death. At ang kanyang protection para sa atin na kanyang mga tupa ay nagdudulot ng kalaguang espiritual, tapang or courage at ang kanyang pagsama sa atin. Mga kapatid, haharap tayo sa valley of the shadow of death. Exposed tayo dyan dito sa mundo. Marahil na makakaramdam tayo ng takot when death is near us, when difficulties of life overwhelm us. But ano ang comfort sa atin? We can be assured na hindi tayo iiwan ng ating pastol. Isusustain niya tayo at iingatan. Hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa sa paglakad mo sa valley of deep darkness. At maaari tayo magkaroon ng comfort at kapayapaan knowing that even the valley of deep darkness sa ating buhay ay kinikilos ng Diyos para sa ating ikabubuti. And so my friend, my brethren, ang hamon sa atin when we face the valley of deep darkness, cast yourself upon God and trust His ways. Rest upon your shepherd, the one who knows you, who loves you, and with you sa bawat tahakin mo sa buhay. Trust God who promised He will never leave you nor forsake you. At nang mapalitan ang iyong takot at pangamba ng courage, peace, and hope in God in the midst of the valley of deep darkness. Sinasabi sa ating hymn, I love this hymn, ang pangako ng Diyos para sa ating mga tupa. At gusto kong damahin nyo, isa puso nyo ang bawat lyrics ng hymn na to that says, Fear not, I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God and will give thee aid. I strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. When through the deep waters I'll call to thee go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify thee, thy deepest distress. When through fiery trials, thy pathways shall lie, my grace sufficient shall be thy supply.
The flame shall not hurt thee. I only design thy dross to consume, thy gold to refine. Sinabi doon, the soul that on Jesus had leaned for refine, the soul that on Jesus had leaned for repose, I will not desert its foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I will never, no never, no never forsake. Yan ang pinagkakaloob sa atin ng ating mabuting pastol, His protection at ang kanyang pagsama hanggang we safely arrive into that heavenly promised land. He will never, never forsake. For you, my friends, ano ang comfort mo sa pagharap sa difficulty ng buhay at kamatayan? Ano ang comfort mo sa pagharap sa kamatayan? Ang iyong pera? Ang iyong kayamanan? Ang iyong kaibigan? My friends, walang magagawa yan kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan at malapit nang humarap sa Diyos. Wala kang makakasama at mag-iisa kang harap sa kamatayan. Marahil medyo malakas ang loob mo at sinasabi mong, hindi ako natatakot harapin ang kamatayan. Handa akong harapin ito. Ngunit ang tanong ko sa iyo, my friends, handa ka din bang humarap sa matuwid at banal na Diyos? Na siyang nakakaalam ng lahat ng ginawa mo sa buhay na ito. Na siyang nakakaalam kung tunay bang nagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nagtitiwala sa Kanya, wala kang tunay na comfort in facing death at wala kang pag-asa sa iyong pagharap sa Diyos, sa iyong kamatayan. At ang tanging tatanggapin mo lamang mula sa Diyos ay ang Kanyang hustisya at parusa dahil sa iyong pagsuway. Ngunit ang magandang balita, ngayon, maaari mong maging pastol si Jesus. Ngayon ay maaari mo siyang maging pastol. Maaari mong maging Panginoon at tagapagligtas si Jesus kung ikaw ay magtiwala sa Kanya. Hindi mo mag-isang haharapin ang kamatayan. Sasamahan ka ni Jesus sa iyong pagharap sa Diyos at tatanggapin ka niya hindi dahil sa iyong sariling katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ni Jesus na napa sa iyo nung ikaw ay nagtiwala sa Kanya. There's a question, what's your only comfort in life and death? Nawa, ipahayag mo din the answer that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and death, to my faithful Savior, Jesus Christ. My friends, believe in Christ, and you will be saved. Let's pray. O Panginoon Diyos, what a wonderful promise we have in Christ Jesus. Na even though kami ay haharap sa valley of the shadow of death, makakasiguro kami that our shepherd will be with us in every step of our way. O Panginoong Diyos, how blessed are we to be under your care, to be under you as our shepherd who loves his sheep and care for them. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala muli sa amin ng mga katotohanan na ito. Nawa, O Diyos, ay patuloy na manariwa sa amin ang mga salita na sinabi ni David in this psalm. When we face valley of deep darkness in our life. And may we, Lord, always cling to that promise, Lord, that you will be with us, that you will protect us. We pray, Lord, that we will not
waver on holding on to you, to what you have said sa amin through this song. That even though we walk through the valley of shadow of death, we know we don't need to fear, for you will be with us. In Christ's name, Amen.